At para mo magawa yan, ang ginagawa mo ngayon, sinisiraan mo si kapatid na Soriano na kumupkup sa'yo, kumupkup sa nanay mo, nagbayad ng mga utang nyo, sinisira mo si kapatid na Daniel na buwan-buwan ay nagbibigay ng allowance mo at nagbigay pa sa iyo ng sasakyan at marami pang bagay. Pagkatapos ngayon, itong asawa mo naman pinagmamalupitan mo, hindi mo rin makumbinse, tapos ang kapal ng mukha mo ngayong magtayo ka ng iglesia na sarili mo at mga siwa. Kaya kung credibility, kapatid na Sani, hindi papasa ito unang-una sa pag-uugali, bagsak. Hindi ganyan ang mga mangangaral ng Diyos. Sa Biblia, isa pa, kapatid na Sani. Oo, itong taong ito, kasi natiwalag nga dito sa ating samahan, sa mga kanib sa Iglesia ng Diyos International. Bakit po tayo nagtitiwalag ng miyembro sa samahan ito? Kasi nga, pagka gumagawa ng kasamaan. Ang katunayan, ito nga si Willie Santiago, ibinigay na nga ito kay Satanas Oo, kapatid na Sani. Oo, hindi diba? basta tiwalag. Hindi basta tiwalag. Kasi yun naman ang nakasulat sa Biblia, kagaya ng ginawa ni Pablo, kay nung Himeneo unang at iglesia, Alejandro. na ibinigay kay Satanas. Ngayon, nang ito po'y matiwalik sa samahang ito, di nagkaroon sila ng samahan na itinayo nila. Ang kasama niya, itong si Almer Caras, at saka itong si Warley Santiago. Ngayon, doon sa kanilang samahan, natiwalag na naman itong si Willie Santiago. Yan po ang pagkakaalam namin. Lumalabas, 2 beses na po itong itiniwalag sa iglesia. Tiniwalag po sa samahan po namin itong iglesia at tiniwalag dun sa samahan nila dating iglesia. Ang una nilang iglesia, kapatid na Sani, na itinayo na magkakasama pa silang 3 ron. Mga 3 naghahari-harian. Ito Members, Church of God, Theos, Worldwide, Incorporated. Yan, magkakasama sila dati at nagprograma sila sa TV. Tama. Na magkasama sila nung Warley, yan ang kanilang ginagamit na rehistro. Ngayon, dumating po ang pagkakataon, itiniwalag siya nitong, yun ang balita namin itiniwalag siya nitong Caras, inalis siya dito sa samahang ito sa kadahilan ng siya nakakaalam. Bakit kaya? Ba't siya tiniwalag nitong si Caras? Huwag mo sabing gumawa ng mabuti kaya tiniwalag. Hindi po pwedeng gano'n. Ngayon, nung matiwalag, kapatid na Sani, yung sinasabi mo, nagtayo naman siya uli ng kanya na. Yan. Yun. Alam mo, rehistro? Anong rehistro ngayon? Basahin natin. Tingnan po natin ang rehistro. Membros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo incorporated. Yan ang tinayo niya. Espanyol. Ba't kaya Espanyol? Akala mo naman marunong ka ba ng habla Espanyol? Marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Mahirap yung pinasok mo na yan. Pinamamarali niya. Siya nakakaunawa ng Biblia. Sa Zacarias 13. 13:8. 8. Kung ipaliwanag yun sa English, binabanatan No? Pero ang rehistro niya ngayon, Espanyol. So, parang pinapalabas niya na marunong siya na English, marunong siya na Espanyol. Pero ako, Brad Sani, duda ako agad Duda rin ako. Hindi ito marunong ng Espanyol Mas naniniwala ako mas marunong ka dyan na Espanyol. Dahil pero matagal ka sa South America. Kahit pa paano, nasanay ang tenga kong makinig ng Espanyol Pero kasi kung nakakaintindi siya ng Espanyol, di niya gaganito yun ang rehistro niya Tinan mo, Membros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo. Todo el mundo, ibig sabihin sa buong mundo. Bakit? Yan mismong rehistro mong Kastila na. May miyembro ka bang Kastila? Yan. May miyembro ka bang Portuges? Kasi para mo sabihin, todo el mundo, kapatid na Sani, ibig sabihin, meron kang miyembro sa buong mundo. Ilan na ba kayo? Yun lang. Kaya, rehistro pa lang, kapatid na Sani, wala ito. Wala Malabo ito. Rehistro pa lang, palpak na. Biro mo gagamit ka ng Kastila, di ba? Alam mo kaya ka kumakastila? Kasi hindi mo pwedeng gamitin yung yung pangalan ng iglesyang ipinarehistro ni kapatid na Soriano Alam mo kasi tama yun Kaya ang ginagawa mo, nagkakastila ka ngayon para kahit papano humawig ka ng konti doon. Pero mali ka pa rin. Bakit? Biro mo, todo el mundo. Wala ka namang miyembrong, niyang wikang mismong ginamit mo sa rehistro mo, wala ka nga miyembrong Kastila At tinitiyak ko, di ka marunong ng Kastila. Maniwala ka, kapatid na Sani. Di ba? Alam mo kasi talagang ambisyoso lang itong taong ito Isa pa po, kung ite-trace natin, kapatid na Sani, itong pinanggalingang lahi nitong taong ito. Yung kanyang roots. Yung roots niya di umano. Na yung roots daw niya,
nanggaling doon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinangasiwaan ng kapatid na Nicolas Perez. Way back mga early 1930s, nag-umpisa na po na ipangaral ni kapatid na Nicolas Perez ang Iglesia ng Diyos. Yan po sa may Dampol Segundo ng Pulilan, Bulacan. Ayon po sa kasaysayan, mga kapatid. At ang aking pong pamilya, ang aking roots, yung pinagmulan ko po, mga kapatid, yung lahi po ng aking ama, ay pioneer po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Ang tinutukoy niyang roots, kapatid na Sani, yung tiyuhin niya at saka yung kanyang ama. Yan. Yung tiyuhin niya na dating kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligit suhay ng katotohanan, na sinasabi ni itong si Santiago na ito, yung tiyuhin niya si Abilino Santiago, na humiwalay sa grupo ni kapatid na Nicolas Perez. At nagtayo ng sariling iglesia. Oo. Ibig sabihin, itong tiyuhin niya, nangarap na magtayo ng kanya sariling iglesia. Oo. Ganon din naman yung tatay nito, ni Willie Santiago, na nagtayo rin ng kanya sariling iglesia. Bukod sa itinayo ng tiyuhin niya. So, ibig sabihin, hindi sila magkasundo. Oo. So, nagtayo ng sariling iglesia itong tatay ni Willie Santiago. Na nung mamatay yung tatay nitong si Willie Santiago, ang naging pastor, itong si Ber Santiago at itong Pedeng, nakamag-anak din nila. Oo, yung Pedeng kasama ngayon nitong Willie. Kasama ngayon itong Willie. Oo. So, ibig sabihin, itong lahing ito, mahilig magtayo ng sariling iglesia. Opo, nasa ano nila nasa dugo nila, nasa genes nila, yung interes na mamuno at magtayo ng sarili, kapatid na Sani. Tapos, sumunod, naanib nga dito sa atin, yung Ber, yung kuya niya, at saka siya. Yung Ber ngayon, nasa Iglesia ni Manalo ngayon eh. Magkaiwalay Kaya sila. lang siya pwedeng mamuno ron. Ano, kayo maghahari? Tama, kayo wika. Hindi pwede. Nagpulugan Hindi sila. pwede ron. Hindi Ngayon, pwede yun. eto naman, itong si Willie Santiago ngayon, sumunod sa yapak ng kanyang mga roots na mahilig magtayo ng sarili. Oo, Kaya eto ngayon. ini-introduce niya yung sarili niya kasi sa galing eh. Yun Oo. ang pinanggalingan mo, yung roots mo. Mga lahi na gustong magtayo ng sariling iglesia, na gustong maging mga leader. Kasi nga, napopuot sa pagkasakop, kapatid na Sani, Yun na yun ang nga. nasa Biblia. Di ba yung nasa ikalawang Pedro, mga napopuot sa pagkasakop, nagsisilakad ng ayon sa laman, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Kung napopuot sa pagkasakop, gusto talaga sila mamuno. Yun ang ano mo, yun ang nilalabas ng kasaysayan ninyo eh. Di ba? Mula kay kapatid na Perez, yung tiyuhin mo, di ba? Nagtayo ng sarili. Tapos, yung tatay mo, nagtayo rin ng sarili. Ngayon ikaw. Ngayon, ikaw naman ngayon, nagtayo ka rin ng sarili. Kaya walang mabuting kasaysayan na relihiyon itong lahing ito. Oo, wala kang mabuting maipapakitang istorya mo sa relihiyon. Istorya mo, rebelde. Rebelde. Gusto magpuno. Kaya ito, kung ang pag-uusap po pag-uugali, moral na pantao, at pakikisamang pantao, hindi ito papasa sa criteria ng Biblia, kapatid na Sani. Hindi ito papasa. At lalo na sa aral, makikita natin yan. Kasi yung sambahayan niya, hindi niya naakay. Oo. Yung mga kapatid niya, nasa iba't ibang relihiyon din. Oo. For your information, yung kanyang kapatid na si Ber Santiago, na tiniwalag din dito dahil sa nang agaw ng asawa ng may asawa, ay nahandun ngayon sa iglesia ni Cristo ni Manalo. Oo. Yung kanyang kapatid na babae naman, na si Maricar, na dati rin kaanib dito, nag-born again naman. Oo. Kaya, ang gulo, kapatid na Sani. Tapos siya ngayon may sariling iglesia. No? Oo. Kaya, paano mamamahala ito sa iglesia? Wala siyang iniwanang mabuting kasaysayan Wala ng paglilingkod sa Diyos, kapatid na Sani. Tiniwalag dito, tas tiniwalag pa sa kabilang iglesia. Oo. Ano ba? Tapos ngayon mamumuno, ikaw ngayon na sugo ng Diyos. Ikaw ngayon ang nakangas na magiging leader na sasabihin, ikaw ang mga kasiwa sa tunay na iglesia ng Diyos? O sa tunay na iglesia? Naku po. Ang masasabi po namin, labo niyan. Mag-isip tayo, mga kababayan. Lalo na po yung mga nadaya nitong taong ito. Mag-isip po kayo at
magsuri kayong mabuti sa kanyang sinasabi at sa mga nakikita ng inyong mga mata, huwag kayong magbulag-bulagan at makikita nyo, hindi karapat-dapat na sundan ninyo ang taong yan kung ang hanap nyo ay kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At ang alam ko, hindi naman sila yung tunay na pamilya ng tatay niya eh. Oo nga, kasi tingnan mo, Yan. kung bumanat siya, yung asawa ni kapatid na Daniel, pilit niyang pinapasama kung ano-anong mga kasamaan ng kanyang sinasabi. Para po sa inyong kaalaman, itong nanay nito, hindi naman yan ang talagang asawa ng tatay niya, kapatid na Sani. Pangalawang pamilya nga lang kayo Nang agaw lang ng ng asawa ng may asawa yung nanay mo So second family lang sila. Second family lang kayo. Akala mo naman kung sino kang model family na kung manira ka ng kapwa-tao mo. Sa Biblia, kapatid na Sani, kahit gaano kasamang tao, pag tumanggap ng aral at nabautismuhan, si Maria Magdalena nga, 7 demonyo lumabas, pero hindi na pinag-uusapan yung kanyang kasamaan pagkatapos niyang mabautismuhan pero itong taong ito, ano-anong kasamaan ng kinakalkal hindi niya sinasabi, na ikaw din pala, yung nanay mo, hindi naman yan ang talagang asawa ng tatay mo, pangalawang pamilya lang kayo Maniwala ka. Masama ang isip nito sa kapwa-tao Kaya madumi ang puso, madumi ang isip. Opo, tsaka sinungaling, kapatid na Sani. Kaya, yun na nga. Kaya ito, kita mo, second family pala sila. Nang agaw lang ng asawa yung nanay niya. Tapos ngayon, siya ngayon, may iba naman. Yan. Kaya talagang lahi no? Di ba? Ang asawa niya, si Sis Jane Si Sis Jane Angeles, may 2 anak nga siya riyan O ngayon, tanungin nyo yung mga miyembro niya na naniniwala sa kanya ngayon. Wala bang ibang kinakasamang babae ngayon yan? Yan tao na yan. Tanungin nyo sarili nyo. Bago kayo maniwala dyan sa ungas na yan. Nako. Ngayon, kung kredibilidad ang pag-uusapan, mga kapatid, masamang tao yan Walang utang na loob. Kasi sa Biblia, kung may masamang tao, kapatid na Sani, yung walang utang na loob kasi aso man, pakainin mo lang pakainin. Maruruntuman naman ng utang na loob yung aso Pagka ikaw nagpapakain, malayo ka pa tumatakbo at sinasalubong ka, himod-himurang ka Diba? Ito, masahol pa sa aso ng tarantadon to Walang utang na loob Kaya, magtanong-tanong po kayo ng kasaysayan ng taong yan kung bakit siya nahandyan po ngayon. At hindi niya naman po itatanggihan na siya po ay talagang kinupkop ni kapatid na Soriano at may utang na loob siya. Siya nagturo sa akin ng Biblia at yun po'y hindi ko kalilimutan yon habang ako'y nabubuhay.